Kings and the Lord of Lords. We worship you. We honor you. We magnify your name, oh Lord Jesus. Father, we thank you for this day. Salamat, O Diyos, sa napakakapal na presensya nyo sa aming kalagitnaan. Lord, truly you are with us today. Your presence is here. The Holy Spirit is hovering around this place. Salamat, O Diyos, dahil tuwing kami nakakatipon, kami inyong kinakatagpo. Kaya salamat, Lord. You are here. You are ready to pour out your Spirit sa aming kalagitnaan. And Lord, we are ready also to receive. Father, we thank you for the opportunity to worship you today. At Lord, kung may nakikita po kayong kasalanan, karumihan sa aming puso't isipan, kami po ay humihingi ng tawad. Linisin niyo po kami ng inyong dugo at isuot niyo sa amin ang baluti ng katwiran. Lord God, today we are excited to receive your word. Hayaan niyo po ang aming mga puso ay maging good soil heart na tatanggap ng iyong salita at matatanim ng malalim sa aming pong mga puso't isipan. Lord God, we will not only be informed today, but we will be transformed by your word from glory to glory. We entrust to you this morning. Salamat, O Diyos, sa kalakasan, sa magandang panahon, sa showers of blessings na meron kami. Papunta pa lang kami rito, Panginoon, we already feel the shower of your blessings. Kaya salamat muli, Panginoon. Truly, God, we expect victory for today. Dinedeklara na namin ang katalunan ni Satanas at ng kanyang mga kampon. And we just declare, Lord God, that today we are already victorious through the blood of the Lamb. And we declare that the power of the enemy is already defeated in our midst. In Jesus' name. Salamat muli, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Protect and empower our Apostle Bishop Art and Reverend Lynn na ngayon po ay nasa Melbourne, Australia. And we also pray, Lord, sa kanilang safety at ng anointing ay dumaloy sa mga conferences sa lugar na iyon. Be blessed and be glorified, Lord God. To you all the worship, glory, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Let us all declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Palakpakan nga po natin si Jesus. Thank you, Lord. At i-declare din po natin ang ating kultura as JA1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Nabati mo na yung katabi mo? Nangitian mo na? Sabihin mo ulit dyan sa katabi mong yan, partner, ngiti naman. Lalo kang gumaganda at pumopogi. Amen. Thank you, Lord. Ang atin pong Apostle Bishop Art and Reverend Lynn ay nasa Melbourne, Australia to celebrate the anniversary ng church po natin doon, and at the same time ay magkaroon po ng Inner Healing and Deliverance Crusade and Conference sa lugar na yon. So please always include them in our prayers. Praise God. Ready na po ba tayo to receive the word? Thank you, Lord. Pag po mayroong bagong pelikula na ilalabas, ano po yung mga nauunang announcement? Sa mga posters, sa social media, kunyari ay next month pa ipapalabas yung isang pelikula.
Ano yung napapanood nyo, nababasa nyo? Coming soon. Wow, matataas ang IQ ng nasa first service ngayon. Wow. Alam nyo ba kung tutuusin? Yan po ang ating pag-uusapan. Coming soon. Alam nyo ba kung tutuusin, nasa real life movie po tayo na matagal na pong nakapost sa spiritual realm yung phrase na coming soon. At ang bida po ng ating pelikula ay walang iba kundi si Jesus Christ. Because Jesus is coming soon. Sabihin mo sa katabi mo, Jesus is coming soon. Malapit nang dumating ang Panginoon. Tama po ba? Alam niyo po sa Revelations chapter 22, 3 beses po nabanggit itong salitang ito, ang phrase na ito, na coming soon. Sa verse 7, binanggit po yan. Sa verse 12, and even sa verse 20. Isang chapter po ng Revelation ay nabanggit po agad ng 3 beses itong coming soon. Ibig sabihin, malapit na po talagang bumalik si Lord. Si Jesus po ang bida sapagkat sa Kanya po nakafocus ang buong kalawakan, ang buong universe. Historically, siya po ang binabantayan. Okay? Siya yung timeline. Ano po yung timeline, Pastor? Sige, tingnan natin. Jesus came to this world, ang tawag po doon, incarnation. Ano daw? Basa, 1, 2, 3, go. Pag sinabing incarnation, nagkatawang tao ang Panginoong Jesus. Ito po yung tinatawag the first coming of the Lord Jesus Christ. Incarnation. Anong sunod? Crucifixion. Ito po yung pagkapako sa krus ng Panginoong Jesus. Okay? At after 3 days, ano nangyari? Resurrection. Nabuhay muli ang Panginoong Jesus at hanggang ngayon ay buhay na buhay, tumutugon sa panalangin ng mga taga-JA1. Amen po ba? Ito pong resurrection ang foundational principle ng ating pananampalataya. Dito umiikot ang gospel, ang good news. Kasi kung wala pong resurrection, wala din pong basihan o kwenta ang ating pananampalataya. Anong sunod sa resurrection na nangyari kay Jesus Christ? Sabihin natin, ascension. Anong ibig sabihin ng ascension? Si Jesus Christ ay umakyat na ng langit at umupo sa kanan ng Ama. So magpasa hanggang ngayon, nandito po tayo sa panahong ito, sa ascension. Ay hindi, may sunod pa. Session. Diyan pa pala. Ano yung session? Hindi gaho yan ay pag mga nagdadrugs ay nagsesession. Hindi. O kaya nagiinuman, session ho. Hindi. Pag sinabi mong session, ang ibig sabihin nito, you are seated. Ikaw ay nakaupo somewhere. So si Jesus po ngayon ay nakaupo somewhere. Of course, nandun siya sa trono niya, sa kalangitan. Yan po ngayon tayo. We are in the season of session ng ating pong Panginoong Jesus. At ang paparating pa lang po at kasunod nito, ang kahuli-hulihan, ay yung tinatawag nating descension. Ano ho yung descension? Ito po yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi nga po, Jesus is coming soon. Eh ganito po lagi ang tanong, Pastor, kailan ba yung kanyang muling pagbabalik na yan? Sabi mo coming soon, pero bigyan mo ako ng specific date or taon kung kailan ba yan. Actually, mga kapatid, hindi po natin alam kung kailan at hindi po tayo para magbigay ng taon or date kung kailan sapagkat according to the scripture, walang may alam kung kailan kundi ang Ama. Kaya ang sagot po natin ay ito. The answer is soon. Pag tinanong ka kailan ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, ang sagot mo, soon. Ay ang tanong naman sunod, how soon? Gano'n nakalapit yung sinasabi mo, Pastor, na soon? Kaya may binabantayan po tayong mga signs.
Meron po tinatawag na cosmic signs. Ano ho yung cosmic signs? Uy, may lindol. Parating na ang Panginoon. Yan daw ba yon? Uy, malakas ang ulan, ang taas ng baha. Parating na si Lord. Yung pala na may barado laang ang imburnal eh. Kaya pagkataas ng baha sa inyo, akala mo'y parating na ang Panginoon. Sa totoo lang mga kapatid, meron po talagang mga cosmic signs. Yan po ay yung signs na pinoproduce po ng universe na hindi po, wala pong kamay ang tao. Na talagang si Lord lang ang kumilos. Meron po talagang cosmic signs, pero halos lahat po ng mga yon ay mangyayari kapag nandyan na po ang Panginoon. At nakuha na po lahat ng born again, lahat ng mga JA1 people, lahat po tayo ay na-rapture na dun sa alapaap, saka pa lang po mangyayari ang matitinding mga cosmic signs na yan, yung tipong talagang bumubuka ang lupa ng malawakan, continent by continent. Sa mga lindol at calamities, part lang po yan ng imperfection ng mundo na pinapakita na ang mundong ito ay deteriorating and broken. Pero yung mga malawakang pagbuka ng lupa, umuulan ng apoy, yan po ang cosmic signs. At mangyayari po yan. Pero ang masaya po dito, hindi tayo damay doon. Tayo po yung nasa piling na ng Panginoon. Nasa alapaa po tayo at nanonood tayo sa nangyayari sa mundo. Kaya make sure ma-share nyo ang good news sa mga mahal nyo sa buhay. Para nang sa gayon, kasama natin silang nanonood sa nangyayari dito sa mundo. May mga digmaan din na nagaganap. Yan daw po isa sa mga sign. Recently, nagdidigmaan po ang Iran at ng Israel. Ongoing din po ang digmaan ng Ukraine at ng Russia. Ilang taon na ho yun. At meron din po ngayong parang sinisindihang apoy dito po sa banda sa atin, sa Taiwan, at saka sa China. Ang dami na hong naganap na worldwide wars. Yung World War I, World War II, at marami hong nagsasabi, Iran versus Israel na ito, magiging World War III na ba ito? Yan po lahat ay mga sign, pero wala talagang makakapagsabi kung saan o aling war ang magiging hudyat ng second coming ng Panginoong Jesus. Pero tayo ba'y lalayo pa? Mga signs ba na iyan pa ang ating titingnan? Huwag na tayong lumayo. Hindi mo na kailangan pumunta ng Mars. O kaya pumunta ng Israel para masaksihan mo mismo ang mga signs. Minsan, katabi lang natin, minsan, tumingin ka lang sa salamin, makikita mo na ang sign. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, ikaw yata ang sign. Hindi mo na kailangan lumayo. Tingnan mo lang ang sarili mo sa salamin, makikita mo ang sign na malapit nang bumalik ang Panginoon. Paano mo nasabi, Pastor? 2 Timothy chapter 3, verse 1. Anong sabi dito? Remember this, there are some terrible times coming in the last days. Ito na ho yung huling panahon. Pag sinabing last days, ito yung panahon na malapit nang bumalik ang Panginoong Jesus. Sino ba ditong excited sa pagbalik ni Lord? Alam nyo, tama yan. Dapat ang ramdam mo is excitement. Kasi pag natatakot ka sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, ibig sabihin, hindi ka pa sigurado na ikaw ay kasama. Taas ang kamay dito ng kasama sa alapaap ng Panginoong Jesus. Aba, may hindi pa nagtaas eh. Ipag-pray nyo yung mga yan mamaya. Ito daw ang mangyayari. Terrible times coming in the last days. Verse 2. People, sabihin natin people. O yun ang sign, people. People will love only themselves and money. Bakit ngayon sa panahong ito, parang puro tayo self-love, mahalin ang sarili, ipaglaban ng karapatan, Pride Month, Soji Bill. Bakit puro pagmamahal sa sarili? Lovers of themselves and lovers of money.
Bakit ngayon ang daming ginagawa para lamang magkamal ng milyong-milyong pera? They will be proud and boast about themselves. Dumadami ang mayabang, dumadami ang mapagmalaki patungkol sa sarili. They will abuse others with insults. Ang dali na po ngayong mag-insultuhan. Mag-post ka lang sa social media mo, i-public mo yon, marami nang makakabasa nun, itag mo lamang yung taong gusto mong patamaan at lalabas doon ng insulto. They will not obey their parents. Sabi mo sa katabi mo, may kilala akong ganun. Pero hindi ikaw yun. Dadami daw ang mga taong hindi sumusunod sa magulang. They will be ungrateful and against all that is pleasing to God. Wala na daw po, nauubos na yung mga taong nagpapasalamat. Ang dumadami ay yung mga mareklamo at hindi nagpapasalamat sa Diyos. At ginagawa lahat ng kabaligtaran sa kalooban ng Panginoon. Yan daw po ang sign na malapit nang bumalik ang Panginoong Diyos. Hindi pa tayo tapos. Verse 3. They will have no love for others and refuse to forgive anyone. Kapag ikaw ay hindi pa nagpapatawad, ay siya, delikado. Baka sa pagbabalik ng Panginoon, sarado ang langit para sa iyo. They will talk about others to hurt them and will have no self-control. Ang daming tao ngayon, bigla na lamang, sabi nga sa Batangas, ay nagwawasang. Alam nyo gayong wasang? Bigla na lang nagwawala somewhere. They will be cruel and hate what is good. Verse 4. People will turn against their friends. Treachery. Pagtataksil. Sino ditong napagtaksilan na? O ikaw yung nagtaksil? Sabi sa katabi, ikaw yata ang sign ko. They will do foolish things without thinking. And they will be so proud of themselves. Instead of loving God, they will love pleasure. Verse 5. They will go on pretending, ito ang pinakamasaklap sa lahat, para po ito sa mga Kristiyano talaga. They will go on pretending to be devoted to God, but they will refuse to let that devotion change the way they live. Pag nasa loob ng church, talaga namang todo, iyak, luhod, lahat na ng dapat tumuloy-tumulo sa pagsamba. Pero hindi naman talaga nababago ang buhay pag nasa labas. Yun yung sinasabing, they pretend to be devoted to God, pero yung devotion na yun, hindi makita sa kanyang buhay. At ang sabi dito, stay away from these people. Bakit? Baka mahawa ka eh. Religious people, pero hindi naman righteous people. Because religion is not righteousness. Laging nasa gawain, laging puspos, pero hindi nakikita sa buhay ang pagbabago. Pansinin niyo ho lately, ako po yung magiging honest sa inyo. Pansinin natin lately. Patindi ng patindi ang ugali ng mga tao. Pansin niyo yon? Uy, ba't lahat kayo nakanganga? Patindi ho ng patindi ang ugali ng mga tao sa paligid. Sabi mo sa katabi mo, tayo na lang yata ang mabait. Napakarami na ho ngayon ang palasagot sa magulang. Alam nyo, nung panahon noong panahon ninyo, sumagot ka ng mali, may sinturon ka agad. Nakaabang. Sumagot ka lamang ng pabalang, nako, delikado ka. Sa panahon ngayon, napagsabihin mo lang ng konti, alam mo, dapat, anak, inayos mo yung paghuhugas ng pinggan, hindi ganito, oh, may tira pa, oh. Tignan mo, kinukot-kot ko pa yung kanin, oh. Magkukulong na agad sa kwarto yung anak.
At sasabihin niya, na-abuse po ako, verbal abuse ng nanay ko. Kaya po magkukulong ako ng 1 linggo kasi depressed ako ngayon. Ang tawag po dyan, lovers of themselves and being ungrateful and refusing to obey your parents. Tayo na kaya talaga ang sign? Tuwing eleksyon, nakikita ang ugali ng mga tao. Of course, yung mga tumatakbo, hindi naman lahat, pero may iba, ginagamit ang pondo ng bayan para mamili ng boto. Lovers of money and position. May ganito pa, Nay, pag binoto nyo yan, yung kandidatong yan, kalimutan nyo nang kayo'y may anak. Talaga? Kaya mong ipagpalit ang nanay mo sa taong hindi mo namang kilala at hindi ka rin kilala. Dati ho, napanood ko si Alex Gonzaga. Nabash po siya dahil sa kanyang binoto 3 years ago. Saktong siya po ay nakunan na miscarriage nung panahong yon. Alam niyo, sabi ng mga bashers, buti nga sa'yo, nangyari yan sa'yo. Wala kang karabatang maging nanay kasi ganyang ka bumoto. Ha? Umabot na tayo sa ganon? Ganyan na ang moralidad ngayon ng Pilipino at ng tao? Hello? Willing silang magpatayan, mag-insultuhan para lang sa binoto at hindi binoto. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, hindi tayo ganon. Huwag na lang tayong tumingin sa mga giyera o sa kalamidad. Tumingin na lang tayo sa nangyayari sa sangkatauhan ngayon. Yan na ang sign that Jesus is coming soon. Sa tanong na when is the second coming, may isa pang sagot bukod sa soon. Ito po yung surprise. Kailan ang dating ng Panginoon? Aba, ay surprise. Sabihin mo nga ulit yung may excitement, surprise. Hindi mo alam, mamayang gabi, babalik na ang Panginoon. Hindi mo alam, after ng first service, babalik na si Lord. Wag naman muna, pastor, wag naman. Mag-aasawa pa ako, wait lang. Kasal pa namin sa linggo, wait. Hindi mo inaasahan ang pagbalik ni Lord. Biglaan ito. Luke chapter 12 verse 40. So you must also be ready because the Son of Man will come at a time when you don't expect Him. Babalik siya sa mundong ito sa panahon na hindi mo inaasahan. Noon po ako'y kabataan ba, may mga nagpipredict na darating na daw ang Panginoong Jesus. Alam nyo, medyo naaasar ako sa kanila. Alam nyo kung bakit? Merong nagsabi doon, December 6 of this year, babalik na si Lord. Hindi naman nangyari. Next year, meron na naman. December 4 naman, babalik na daw si Lord. Hindi na naman nangyari. Next year, meron na naman. December uli. Alam niyo kung bakit ako medyo naaasar? Tanong niyo kung bakit? Hindi man lamang paabutin sa birthday ko eh. Ang birthday ko ay December 9. Laging December 6, December 4. Palampasin nyo naman ang birthday ko bago dumating ang Panginoon. Kaya ang dami ho na nagbenta ng ari-arian, nag-resign sa mga trabaho, may mga nagpagawa na ng bahay sa ilalim ng lupa at ang tinawag do'y bunker. At nag-stock na ng mga pagkain sa ilalim. Meron po ba ditong ganon? Wala naman siguro, ano? Nagpatayo ng bahay, tapos nag-stock ng pagkain sa ilalim ng lupa, para kung ano man daw ang mangyari sa ibabaw, safe naman daw ang mga nasa ilalim. Alam nyo, walang pwedeng makapaghanda physically or materially sa pangalawang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Wala. Bakit? Ang paghahanda natin ay hindi physical or material. Ang paghahanda natin ay spiritual. Malalaman mo lang na handa ka na kapag tunay ang pananampalataya mo sa Panginoong Jesus. At buti na lamang ang J1 people, tunay ang pananampalataya kay Lord. Kaya lahat tayo kasama sa second coming, aakyat tayo sa alapaap, sa rapture of the church.
1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 2. Now, brothers and sisters, we don't need to write to you about times and dates. Kita nyo? Hindi mahalaga yung oras at araw. Ay anong mahalaga? You know very well that the day when the Lord comes again will be a surprise. Like a thief who comes at night. Sino ho dito ang magnanakaw? Ay, wala palang gayon dito. Meron bang magnanakaw na nagpapa-appointment? O mamayang gabi ho, darating po kami ha, kami ho yung mga akyat bahay. 4 ho kami, baka naman mapagtimplan nyo kami ng kape. Pupunta ho kami dyan sa inyo, bakihanda na ho ang inyong mga pera at mga alahas, lilimasin ho namin lahat iyan. Meron ho bang ganon? Naghahanda ka, paanong paraan? Sinasara mo ang iyong pinto, nilalak mo, 3 block ang inilalagay mo sa iyong pintuan, nakatago lahat ng gamit mo kasi hindi mo alam kung kailan may pwedeng dumating na magnanakaw. Ganon din daw po ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. He will come sa panahon na hindi mo inaasahan. Paano kapag dumating ang Panginoon na surprise ang pagdating niya, tapos ikaw pala'y nasa gitna ng kasalanan? Inabutan ka. Buti sana kung inabutan tayo naririto lahat. Eh paano kapag inabot ka habang ikaw ay nakikipag-away sa bangko? Pinapagalitan mo yung nandun sa bangko. Inabot ka ng rapture of the church. Delikado ka pa. Ay di ka may pananampalataya ko sa Panginoong Hesus. Ay dahil ikaw ay nagma-murder kapag ikaw ay nagsasalita at nagagalit sa kapwa mo. And sabi ng Bible, ang murderers ay unforgiving people. Murderers are unforgiving people. And therefore, if you don't forgive, you are not forgiven. And if you are not forgiven, wala kang access sa salvation. Ano pa ang tanong? May tanong din, what? Hindi lang kung kailan ang second coming, kundi kung ano ang sasama sa coming ni Lord Jesus Christ. Revelation chapter 22, verse 12. Ano kaya ang meron sa kanyang ikalawang pagbabalik? Listen, I am coming soon. I will bring rewards with me. I will repay everyone for what they have done. Ano ang pagdating ng Panginoong Hesus? The Lord Jesus will return as a judge. Babalik siya dito as a judge. Sa first coming niya, He came as a servant to the people. Pero sa second coming niya, He will come hindi na para maging servant. He will come as the King of Kings and the Lord of Lords, and He's going to judge every person according to what they have done habang nasa lupa. May kausap ba ako dito? Sa first coming, naparito siya upang magdusa para sa ating mga kasalanan. Pero sa second coming, paparito siya upang magparusa sa kasalanan. Sa first coming, siya ay nabuhay magmuli. Sa second coming, tayo naman, na mga, kung inabot tayo ng kamatayan at hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesus, tayo naman ang bubuhayin muli para makapiling si Lord habang buhay. Sinong i-judge ni Lord sa kanyang pagbabalik? 2 klase lamang ng tao sa kanyang paningin. The believer and the unbeliever. Sabihin nga po natin, believer, unbeliever. Taas ang kamay ng mga believer. Praise God. God will judge the unbelievers and He will also judge the believers. 2 Thessalonians chapter 1, verse 7. And He will bring relief to you who are troubled. He will bring it to you and to us when the Lord Jesus comes from heaven for all to see, together with His powerful angels. Verse 8, He will come with burning fire. Kita niyo ang pagdating ng Panginoong Hesus? Kasama ang mga anghel niya na may daladalang apoy. To what? To punish those who don't know God and those who refuse to accept the good news about our Lord Jesus. Mapalad ka't narito ka na't naririnig mo, tinanggap mo na ang good news.
hindi ka kasama sa punishment. Yan po yung mga unbeliever ang tinutukoy. Dalawang klase ba po yung unbeliever? Basahin uli natin yung verse 8. Sino daw yon? Those who do not know God and those who refuse to accept the good news. Yan po yung mga una, do not know God, hindi kumikilala sa Diyos, hindi naniniwala sa Diyos, o hindi naniniwalang may Diyos. The atheists, agnostics, skeptics, lahat po sila, sad truth po ito, they will experience the punishment of God. Sino ba daw? Sabi ng Bible, those who refuse to accept the good news. Yan po yung mga kilala naman si Lord. Kilala ko ang Diyos. Matagal ko nang alam na may Diyos. Pero hindi naman nila sinusunod o tinatanggap ang mabuting balita ng kaligtasan. Ito po yung mga religious people na nagsasabing, kilala ko na si Lord. Alam kong ang Panginoon ay si Jesus. Pero hindi totoong nasa kanila ang Espiritu ng Diyos. They will also be punished sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Buti na lang hindi tayo kasama sa punishment. Amen? Verse 9, they will be punished with a destruction that never ends. Tatalikod ka ba sa Panginoong Jesus? Ang buhay natin sa mundong ito, napakaikli. Pero yung kabilang buhay, after ng buhay sa mundong ito, either you will be punished or rewarded. At ito pa ang pinakamasaklap, they will not be allowed to be with the Lord, but will be kept away from His great power. Pinakamatinding posisyon, pinakamasaklap na posisyon na pwedeng puntahan ng tao ay yung lugar na kung saan wala ang presensya ng Diyos. Hell is not just fire. Hell is the absence of God's presence. Kahit ikaw ay nasa matinding pagsubok, kagaya po ni Shadrach, Meshach, and Abednego, para silang tinapon sa impyerno. Bakit? Napakainit ng pugon na pinagtapunan sa kanila. Pero naandoon ang ikaapat na tao na sabi dun sa Bible ay mukhang anghel, mukhang makalangit, mukhang Diyos. Kasama ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya paglabas nila, halos hindi daw sila nag-amoy usok. Pero ang hell na pupuntahan ng maraming hindi nananampalataya sa Panginoon. Kaya please, madaliin nyo na ang pag-share sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga kaklase nyo, sa mga BFF nyo, sa mga katrabaho ninyo. Bakit? Kasi ayaw nating mapunta sila sa lugar na wala ang presensya ng Diyos. Yung ikalawang uri ng tao na huhusgahan, yan naman po yung mga believers. Meron din po tayo? Yes. Hindi tayo para parusahan, kundi para magsulit tayo sa harapan ng Panginoong Hesus. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. We must all stand before Christ to be judged. Everyone will get what they should. They will be paid for whatever they did, good or bad, when they lived in this earthly body. Lahat daw po ng ating ginawa, mabuti o masama, ay magkakaroon ho yan ng pagsusulit sa harapan ng Panginoong Hesus at sa harapan ng lahat ng naroroon. Kaya lahat ng ginawa mo nung ikay nananampalataya na sa Panginoong Hesus, na mabuti o masama, maki-expose sa panahong ito. Kaya ayusin mo na ang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo na ang buhay mo. Magpaayos ka na kay Lord. In 1 Corinthians chapter 4, verse 3, but I don't consider your judgment on this point to be worth anything. Itong sabi ni Pablo. Even an opinion from a court of law would mean nothing. I don't even trust my own judgment. Sabi ni Pablo. Verse 4, I don't know of any wrong I have done, but that does not make me right. Hindi ko alam kung may nagawa akong mali, pero hindi naman nangangahulugan na ako'y tama. The Lord is the one who must decide if I have done well or not. Ang Diyos ang magdidesisyon. Siya ang huhusga. Verse 5.
So don't judge anyone now. Sabi mo uli sa katabi mo, huwag kang judgmental. Bakit? The time for judging will be when the Lord comes. He will shine light on everything that is now hidden in darkness. And He will make known the secret purposes of our hearts. Then the praise each person should get will come from God. Sa panahong ito pala, ang Diyos ay papalakpak din sa iyo. Tayo habang nasa lupa, pinapalakpakan natin at pinupuri ang Diyos. Pero sa time na ito, sa judgment day of the Lord sa mga believers, lahat ng ginawa mo ng may tamang motibo, ang sabi dito, the praise will be given to you by God. Well done, anak! Kahit ikaw ay nasa matinding pagsubok, hindi mo ako isinumpa. Well done, anak! Kahit ikaw ay dumaan sa matinding problema, never kitang narinig na inireklamo mo ang buhay mo. Well done. Sino ditong gusto yon? Yung pagdating mo doon, sasabihin ni Lord sa iyo, well done, my good and faithful servant. Marami pong mga nakaka-misinterpret sa akin, Pastor. Lagi nila pong mali ang judgment sa akin. Laging ako, huwag kang mag-alala, kapatid. Si Lord ang babawi para sa iyo. Ipapakita ng Diyos sa lahat na ikaw ang tama. Huwag ikaw ang magpapatunay sa lahat na ikaw ang tama. Ang Diyos ang magpapatunay para sa iyo. Dahil siya po ang patas humusga. Kung sa tingin mo parang unfair ang buhay sa iyo, intayin mo lamang ang judgment ni Lord. Napakaikli ng buhay sa mundo. Malalaman ba rin ng lahat ang totoo dahil ang Panginoon ang mag-e-expose nito. At sa time na ito, dalawa lang ang mararanasan ng Kristiyano habang nasa judgment day. Either rebuke or either reward. Sabihin nga po natin, rebuke or reward. I-re-reward ni Lord ang tama, i-re-rebuke niya ang mali. Sa panahong yon, meron pa rin pala sapagkat ipagsusulit mo ito sa Kanya. Pastor, ano po ang aking babantayan? May criteria po ba si Lord para maging reward ang aking takamtin sa panahong yon? Ayaw ko ng rebuke, Pastor. Meron. Matthew chapter 12:36. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. Ang isang basihan na ikaw ay marirebuke ay pag napakarami mong careless na salitang sinabi. Ang daliho ng tao ngayong maging careless sa salita. Yung pag nakasalubong mo pa lang, uy, kumusta ka na? Eto, medyo nalulungkot nga ako eh. Oo, alam ko kung bakit. Kasi tumataba ka, no? Careless. Ang dali po ng tao maging careless. Sa bahay, pag hindi ka nakikita ng mga kabatiran mo o pastor mo, ang kasama mo lay asawa mo at pamilya mo, ang dali mong magbitaw ng careless word. O ikaw ay anak, basta mo na lang sagutin ang magulang mo. Pero kapag nasa church ka, bless po. Pero pag uuwi ka sa inyo, Mami, wala na naman. Careless. Mananagot po tayo sa lahat ng yan. Akala nyo kayo nakakalampas sa Panginoon lahat yan? Hindi. Lahat po ay nakalista. Yung ikaw ay nagmura, yung ikaw ay nanlait, yung ikay nanakit ng kalooban ng iyong kapwa, yan ho'y ipagsusulit mo sa huling panahon. May kausap pa ba ako dito? Kaya mag-iingat ka sa iyong bibitawang salita. Lord, hindi ko po yun sinabi, hindi ko maalalang sinabi ko yan. Sasabihin ni Lord sa'yo, hindi mo nga sinabi, nakapost naman sa wall mo. Meron pong screenshot si Lord. Ayan,
Yan yung ikaw ay naging meme pa ng Facebook. Sinare mo ba nga yan kasi may kagalit ka na brother o sister mo sa Panginoon? Para sa'yo to, itinag mo pa. Ipagsusulit mo yan. Kaya baka mauubos ang reward mo. Sisingiling ka man ni Lord, magbayad ka pa, ang dami kong... Sa halip na reward ang maipon mo, rebuke. At yun ho ang malungkot. Para sa isang Kristiyano, kaharap ka ng marami. Nadyan lahat, kilala ka. Bago lahat ng na-receive mo kay Lord, rebuke. Ouch! Hindi pinalalampas ng Diyos kahit maliliit na bagay. Matthew chapter 5 verse 21. You have heard that it was said to our people long ago, you must not murder anyone. Any person who commits murder will be judged. Okay? Hindi ako nagma-murder. Tingnan mo ang verse 22. But I tell you, don't be angry with anyone. Sabi mo sa katabi mo, hindi na ako galit. Uwi ka na. If you are angry with others, you will be judged. And if you insult someone, you will be judged by the high court. Tayo pa naman mga Batanggenyo, likas na pulaero at pulaera. Bawas-bawas eh. And if you call someone a fool, you will be in danger of the fire of hell. Delikado ka ba raw? Kapag mahilig kang magsalita ng pangit sa iyong kapwa. Palakpakan nga natin si Lord. Bakit laging holiness ang turo, laging righteousness? Kasi malapit nang bumalik ang Panginoon, baka maiwan tayo. Ayaw natin yun. Kahirap naman nun na kami. Sister, bye-bye. Ba't ako'y naiwan? Sabi mo kasi, lagi kang maglalaba. Sige, maglaba ka pa. Kaya mag-ingat ka sa binibitawan mong mga salita. Sabihin natin ng malakas, watch your words. Isa ba, mas malakas. Bantayan mo ang nalabas sa bibig. Bakit? Dahil ang words mo ay may weight. May bigat ang salita. It could either heal or hurt. It could either build or destroy. At inaani natin ang bunga ng bawat salitang sinabi. Proverbs 18:21, alam natin yon. Example, ikaw ay isang boss sa kumpanya. Kung masigawan mo ang mga tauhan mo, na para bang nabili mo ang buhay nila. Abay, natural lamang, pastor, kailangan ko ipakita ang aking tapang. Hindi nila ko igagalang. Hindi iginagalang. Hindi talaga igagalang ang taong laging nasigaw. Sabi mo sa katabi mo, parang kanina pa tayong pinag-uusapan. For example, ikaw ay nanay. Lagi ka na lamang sumisigaw sa anak mo. Tapos ine-expect mo, pastor, hindi ko alam bakit malayo ang loob ng anak ko sa akin. Ine-expect mo, maging close kayo ng anak mo. Ay sa harap ng maraming tao, sinisigawan mo kaya. Inaani mo ang bunga ng iyong salita. Yung isang influencer, content creator, kilala nyo ba si Rendon? Rendon Labador? Kunyari pa kayo, hindi nyo kilala. Nilait-lait niya ho noon ng mga artista, sina Vice Ganda, lahat ng mga artista ay nilait. At ang sabi niya, laos na ang mga yan, kami na ang uso ngayon, mga content creator. Kami na ang bagong bida. Anong nangyari kay Rendon? Lumiit ang kanyang mundo. Bakit? Nabawasan ang kanyang followers. Kapogi naman nun eh. Mas pogi lang ako ng kaunti. Nasuspend po ang kanyang mga social media, Facebook, Twitter, lahat, yung ex niya, na lahat.
Tapos, wala na siyang mapaglagyan ng kanyang sentimento sa buhay. In-interview siya, saka siya humingi ng tawad. Hingi ho ako ng tawad. Ay paano, nasuspindi na lahat? Naumusan ka na ng follower? Tapos yung video na siya humihingi ng tawad, ang reaksyon ng mga tao ay puro tumatawa. Laughing emoticon. Wala man lamang heart. Tinatawanan na siya. Bakit? Inaani niya ang bunga ng bawat salita. Ikaw, ang tanong ko sa'yo, anong inaani mo ngayon? Baka sa halip ng anihin mo'y pagpapala, ang inaani mo ay ang sumpa ng dahil sa iyong salita. Puro kasi tayo salita, hindi naman tayo nag-iisip. Damihan natin ang pag-iisip para mabawasan ang pagsasalita. Sabihin mo sa katabi mo, habaan mo ang pag-iisip para mabawasan ang salita. Dahil pagdami ng salita, pagdami ng mali, pag-unti ng salita, di pag-unti rin ng mali. Ako kayo may kausap ako dito. Alam mo, kahit pogi ka or maganda ka, tapos panay ang daldal mo sa Facebook, panay ang makikipag-away mo sa Facebook, ang bangit mo na. Pumabangit ka. Amen ba? Buti na lang kayo magaganda pa rin. At gwapo, ibig sabihin hindi kayo pala away. Tama? Tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi yan pala away. Tama? Hindi rin yan pala sagot sa magulang. Tama? Hindi rin yan pala sigaw. Tama? Hey! Huwag kayo sumigaw, pastor. Nandito lang ako. Revelation chapter 22 verse 20. Jesus is the one who says that all of this is true. Now He says, yes, I am coming soon. Kinumpirma ni Lord, yes, I am coming soon. Sumagot naman, Amen. Come, Lord Jesus. Alam niyo ibig sabihin ng come, Lord Jesus? Ang ibig sabihin niyan, Maranatha. Which means, Lord, dating na ikaw, balik na kayo. Yes. Amen. Alam niyo yung salitang Maranatha? Ginagamit po yung secret code ng mga early Christians nung sila'y pine-persecute pa. At gagamitin daw po yan ng mga maiiwan, na mga nahuli, naiwan sa rapture of the church bilang kanilang secret code para hindi sila abutan ng Antichrist at ng kanyang mga kampon. Maranatha. Minsan, saka lang natin nasasabi, Lord, balik na kayo kasi pagod na ho ako sa buhay ko. Sa pinagdadaanan ko, gusto ko na hong umiwas sa mga utang ko. Hindi ko ho kayang bayaran. Lord, balik na kayo. Meron po akong sakit na nararamdaman ngayon. Lord, balik na kayo. Gusto ko na ho itong matapos. Pero ang hirap sabihin na, Lord, balik ka na kayo kung nasa gitna ka pa ng magandang karir mo. Na lumalaki pa ang kita mo. Kaya ang sabi natin, Lord, wag muna. Magjojowa pa ako, Lord. Lord, magpapakasal ba kami? Lord, gusto ko bang maborn again din ang pamilya ko? Wag muna. Kaya ito po ay question of the heart. Alam mo kasi na lahat ng meron ka ngayon, pagsubok man yan o pagpapala, lahat yan ay walang kwenta sa naghihintay sa atin sa piling ng ating Panginoon. Kaya alam mo na hindi mo dapat hawakan ng mahigpit ang anumang material na bagay o kayamanan dito sa lupa sapagkat lahat ng ito ay walang halaga compared sa glory ng Panginoong Hesus na ating makakasama habang buhay. Kaya wag mong baka hawakan masyado ang mga material na bagay, ang mga status sa mundong ito. Kaya ang tanong ngayon, kapatid, handa ka na ba sa second coming ni Lord? Ang lahat na nakahanda na itumayo. Are you ready for God's second coming?
Prepared ka na ba spiritually? Or meron ka bang kinagagalitan o kinakasamaan ng loob? Ayaw ko po na may JA1 people na maiiwan sa rapture of the church. Who knows? Baka mamayang gabi, dumating na ang Panginoong Jesus. Tapos namumuhay ka pa sa kasalanan, napilit mong inililihim, na tanging ikaw lang ang may alam. Baka hanggang ngayon pala sagot ka pa rin sa magulang. O kung ikaw ay magulang, palasigaw ka sa iyong anak. Baka hanggang ngayon, bilang boss sa kumpanya, masyado ka pa rin maangas. Nagtataka ka kung bakit nauubos ang empleyado mo. Bawasan mo ang pagsigaw mo. Watch your words. Baka sa halip na makasama ka sa rapture, mahirapan ka pa at pagdaanan ang sobrang paghihirap sa lupa. Alam niyo po, kapag ka ang mga Kristiyano at mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, taas uli ang kamay ng nananampalataya kay Jesus dito. Yung totoo, taas ang kamay. Alam niyo, pag tayo po ay kinuha na ng Panginoon doon sa alapaap, yung mga maiiwan dito, dadana sila ng paghahari pansamantala ng Antikristo. Siya po yung magsasabing siya ang Diyos. Papayagan nyo ng Panginoon Diyos for 7 years dito sa lupa. 3.5 years, mapayapa. Kasi siya po ang magpapabati sa Arab countries, sa Israel, Iran, pagbabatiin niya lahat. At pag napagbati niya ito, bigla siyang magsasabi, may peace yan, 3.5 years, ang ganda na nangyayari sa mundo. Pero after the 3.5 years, biglang magdedeklara ang Antikristo, ako, ang Diyos, ang hindi sumamba sa akin, papatayin. Yun ang konteksto. Kaya kung maiiwan tayo sa lupa, madadanasan mo yung kapighatiang walang kapantay, ang sabi ng Biblia, na ang naghahari ay si Antichrist. Nandyan si false prophet. Unholy Trinity ang naririto. The beast will come. At papatayin niya lahat ng hindi sumasampalataya doon sa Antikristo. Ayaw kong umabot tayo sa point na tayo'y maiiwan pa doon. Dahil iintayin yung matapos yun. Kailangan sabihin ninyo, ako'y kay Jesus naniniwala, pupugutan ng ulo. Yun ang mararanasan ng maiiwan. Papatayin sa napaka-worst na pagpatay. Ayaw kong mararanasan natin yun. Ayaw ko din, at alam kong ayaw mong maranasan yun ng mahal mo sa buhay. Maranasan ng mga kaklase mo. Maranasan ng katrabaho mo. Kasi hindi natin alam, baka mamayang gabi nandyan na ang Lord. Bukas makalawa, sobra mong pinangahawakan ng lahat ng meron ka, milyon-milyon. Tapos, hindi ka pala kasama. Kapatid, magdesisyon ka na ngayon. Magdesisyon ka na ngayon. Na totohanang ialay ang buhay mo sa Diyos. Matthew chapter 4 verse 17. Before we sing the song. Anong sabi ng Matthew 4:17? From that time, Jesus began to tell people His message. Change your hearts and lives because God's kingdom is now very near. Anong sabi niya? Sige, magpayaman ka na magpayaman. Sige, makipag-away ka na makipag-away. Hindi, sabi ni Lord, ayusin mo ng puso mo. Magpaayos ka na ng buhay mo. Dahil malapit na akong bumalik. Ang paghahari ng Panginoong Hesus ay napakalapit na at gusto natin tayo'y kasamang sumasamba sa Kanyang piling. Hindi tayo maiiwan. Kaya ngayon, magpasiyasa tayo.
magpalinis tayo. Close your eyes. Bow your heads and sing this song. Let it be as gold and precious. Come on. Kung alam mo sa sarili mo, hindi ka nagbabantay sa salita. Come on. Nag-uumpisa yan sa puso. Kasi kung anong laman ng puso, lumalabas sa bibig. Let your heart be purified now. My heart's one desire is to be Come on, decide. Decide today. Oh yes. Holy. Set apart for you, my master. Ready to do your will. Come on, maging prayer mo ito ngayon. Purify my heart, Lord. Purify my heart. Come on. Let it be as gold May sama ka pa ng loob. and precious silver. O hindi ka pa nagpapatawad. Let it be as pure gold. Refiner's fire. My heart's one desire. Yes, Lord. Is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for Yes, Lord. ready to do your Come on, let this be your cry, your prayer. Yes. holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master. Invite the refiner's fire. Refiner's fire, sing. Oh, refiner's fire, my heart's one desire. Come on, sing it out. Is to be holy, set apart for you, Lord. Yes, Lord. We choose to be holy, holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Kung sa tingin mo, kailangan mo ito, yung refiner's fire. Awitin mo ito ng buong puso. Habang nakataas ang iyong kamay, nakasurrender ang buhay kay Lord. Awitin mo ito. Invite the fire. My Yes, Lord, hear your people. Hear your people, Lord. Holy, set apart for you, Lord. I choose to be
holy, set for you, my last praise. Kung umabot ka sa point, sumagot ka sa magulang mo, dinisrespect mo ang magulang mo, change your heart and life now. Repent, for the kingdom of God is near. Kung ikaw ay naninigaw pa hanggang ngayon, kung ikaw ay nagsasalita, gumagawa ng hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, let your hearts be changed and refined by His fire now. Lord, I declare ang JA1 family, walang sino mang maiiwan sa rapture of the church. And Lord God, pagdating namin dyan sa alapaap, Lord, we will receive your clap. We will receive not the only rebuke, but the reward of our faithfulness. Kaya Panginoon, biyayaan nyo kami, turuan nyo kami na mas maging kontrolado sa salita, kontrolado sa aming kilos at gawa. Lord, mas tulungan nyo kami ngayon, Panginoon, na mamuhay ng naaayon sa iyong kabanalan. Lord, ang prayer namin, ilalayo kami at kami mismo magdidesisyon na lumayo sa anumang pita ng laman, pita ng mata, at pagmamalaki ng buhay na ito. I declare, Lord God, let your holiness flow upon the lives of all these people. Lord, I declare na sila po'y pinatawad nyo na ngayon. Salamat, O Diyos, for your forgiveness. And starting today, lalabas kami sa lugar na ito, a changed man, a changed woman, a person with a new perspective, a fresh perspective, Lord God, at nabubuhay ayon sa iyong kalooban. We receive the anointing of holiness today. And I declare, Lord, maging ang aming pamilya, Panginoon Diyos, Acts chapter 16, verse 31, that if we believe in the Lord Jesus, we will be saved. Me and my household. Maliligtas ang mga mahal sa buhay ng bawat JA1 people na naririto sa pangalan ni Jesus. And Lord, salamat sa opportunity. You will return for the last time, for the second time, Panginoon. At makikita nyo kami, your holy church. Madadatnan nyo kami, faithful, naglilingkod, sumasamba, at minamahal kayo ng higit sa lahat. Salamat, Lord, for the anointing to live a holy life. Come on, tanggapin mo ngayon ito. I release the anointing to live a holy life sa lahat ng naririto, maging sa lahat ng nasa online. You are anointed to live a holy life. The anointing is flowing in you right now, in Jesus' name. Thank you, Lord God. We give to you the worship, praises, and adoration. Lord, come. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. I-congratulate mo yung dalawang katabi mo at sabihin mo sa kanya, congratulations, kasama ka sa piling ni Lord.